hindi naman life-threatening ang diverticulitis. Banat ng opisyal, kung may nais siyang menu for the day, ito ay pusit. Katulad daw kasi ito ng fake news peddlers na tila nagpapalabo lang ng tunay na sitwasyon. Gusto ko pusit. Pusit? Pusit ang gusto niyo. Pusit. Ano tong pangit mo? Kala niya ang ganda niya, no? Oh, yung pagka nagtapo ng tinta, sobrang itim. Pag nilabas ang tinta niya, parang puro fake news. Tila Ayun, babanat ka lang. Wala pang bilang. Walang hiya, oh. So, pusit. Sino ba nagsabi ng pusit? Di ba ang nagsabi ng pusit yung mga komunista? Oh, so umaamin na ba ang Malacanang? Na pinatatakbo sila ng mga komunista? Di ba nagsabi ng pusit si Franz Castro? Oh. Ayan, si Franz Castro, si Claire Castro. Kaya sinasabi ni Inday sana na magpinsan kayo. Kaya sinasabi na magpinsan si Claire Castro at si Franz Castro dahil dyan. Oh, pareha sila ng utak. Oh, ang nagsabi dun sa Congress na parang pusit, si Franz Castro, oh, sino mo? Kino-quote ni Claire Castro ngayon. Parehas kasi silang bobo. Oh, yung pag-usapan naman natin yung mga issues ng pamahalaan natin ngayon, oh, dahil alam nyo naman, mainit ngayon at speaking of, nagpakita na ang ating pinakamamahal na si Bongbong Marcos. Pero yun nga, i-announce ko lang ulit. We will be in Davao the whole week, next week, from Monday to Friday. We will be in Davao. So, I hope magkita-kita tayo dyan. Kompleto po kami. Ang alam ko si Master Judea lang ang wala. May mga gagawin kami dyan. May mga malulupit kaming mga collab videos na gagawin dyan. Marami kaming gagawin dyan at meron kaming special na guest. Oo, so kita-kita tayo sa Davao. Yung mga taga Davao, we will tell you kung nasaan kami para kung nandudun din kayo, magkita-kita tayo, di ba? Meet and greet tayo konti. Ayan, so balita na tayo. Oh, tama na ang kalungkutan. Balita na tayo. Oh, siyempre dito muna tayo kay Bongbong. Nagpakita na si Bongbong Marcos sa tagal ng panahon. Oo, pero mga bossing nung kumalat na video, ngayon ko lang ito i-content kasi I was busy the past few days. Ngayon ko lang ito i-content. Yung ano niya, meron daw siyang parang colostomy bag. Meron daw siyang parang belt bag. Ano yun? Sige. Pakinggan muna natin tong balitan to. Doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that you made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things... Kapal mo ka, we can get on with our work. Anong work yan? Magnakaw? Ano na namang work yan? Wala ka namang work ka ng work, wala ka namang result. Sa lahat ng busy, ikaw yung pinaka walang resulta. Sa lahat ng busy, ikaw yung pinaka hindi pagod. Distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of so nakita na daw niya impeachment complaint and alam daw niya na he will be all right. Siyempre naman, ang dahil mo abogado, 300 plus yung congressman tapos lahat yan abogado mo. Siyempre ba naman, busog na busog yung mga congressman nung panahon mo. Mantakin mo, since 2023, 24, 25, puro corruption lang ginagawa nyo, di umano? Siyempre busog na busog yan. Gusto ba nilang mahuli yung mastermind nila? Lahat sila kasapakat. Hindi ba? Kaya iaabogado ka talaga ng mga yan. Pero wag ka mag-alala, Bongbong. Maaaring nakuha mo yung 300 na congressman o baka 250 o 1/3 ng mga congressman. Maaaring pinagtatanggol ka ngayon si Tito Soto, si Ping Lacson, maaaring nasa panig mo. Pero wag kang pakakampante kasi lahat ng nagsisimula natatapos. Tandaan mo, malapit ka nang matapos. Hindi yung buhay mo, ha? Pero kung matatapos yung buhay mo, wala naman kami pakialam. Mas mabuti nga yan para matigil na yung kabulastugan mo at pang pananalasa mo sa Pilipinas. Pero pag natapos, yung sinasabi ko malapit na magtapos is iyong panunungkulan sa Pilipinas. Hindi na maniniwala ang tao sa'yo at sa lahat ng mga i-endorso mo at sa lahat ng mga politiko. Putangin na ninyo pag nagpa-endorso kayo dito, yan ang katapusan ng lahi ng mga politiko ninyo. Ng politika ninyo. Yan ang katapusan ninyo. Bakit? Mantakin mo. I-endorso ka ng isang demonyo. I-endorso ka ng satanas. I-endorso ka ng di umanong magnanakaw, mandurugas, mandarambong.
O tapos di umanong adik, sabi nung kapatid niya adik ka, mantakin mo, i-endorso ka nung putang ina, hindi ka mahihiya. Nakakadiri ka. Sa ngalan ng politika, magpapa-endorso ka sa ganitong klase ng tao. Maaaring nasa posisyon, kaya malalakas kayo, kaya namamanipulan nyo yung mga impeachment, nabasura yung impeachment niya. Pero lagi nyo tatandaan, this coming 2028, putang ina nyo, tapos ang mga political career ninyo, lahat ng i-endorso nito kasama ng mga dilawang, putang ina, mabubulo kayo sa Poso Negro. Maniwala kayo. The impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. Oh, kapal na mukha, 'di ba? There's no real ground. Oh, inilagay na natin ano yung mga grounds. Adik. Public offices, public trust, mantakin mo, adik, papayag ka. Sabi ni Amy, adik ka. Adik ang pamilya na ito. Oh, pag adik, salot 'yan. Kapag ka-adik, putsang ina, ubusin ang pera mo niyan. Oh, 'di ba? Mga kamag-anak niyo na adik. Oh, kung di mo mang-rape ng kapatid, mang-rape ng nanay, mang-rape ng lola, putsang ina yan, kahit magkanong barya iwan mo sa ibabaw ng lamesa, mawawala yan. Oh, maniwala kayo, pati rice cooker ninyo, pressure cooker ninyo, ipapang-swap niyan, makagamit lang. Makabatak lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang adik, bago matulog, ang iniisip niyan, papaano siya babatak. Paggising niya ng kinaumagahan, yung iniisip kagad yan, unang-unang iisipin yan kung gaano karaming babatakin yan. Ganyan yan, kahit na 10 kayong pamilyang matitino, isa lang dyan sa bahay ninyo na matino, ang adik po, tangina yung bahay na yan, walang kapayapaan yan. Yung tahanan na merong adik na isa, puta maniwala ka. Walang ano yan, walang kapayapaan yan. Mag-aaway-away kayo, nanakawang kayo niyan. Mawawala, syempre 10 kayo, isa dyan. So para siyam kayong matino, isa dyan magnanakaw. Syempre pag pinagbintangan niyo siya, hoy, asan ninakaw mo ba yun? Ninakaw ko, hindi naman ako yan. O syempre kung hindi ikaw, sino? So pati yung mga matitinong mga kapatid mong papagbibintangan mo dahil sa putang ina nito. Walang tinuan, walang katinuan sa isip ang mga adik, tandaan yan. Sakit yan eh. Oh, so wala talagang unlad. Kapag ito si Bongbong, wala daw, doon pa lang, sa adik pa lang, paano pa yung mga pera? 2023, 24, 25? Sabi, mali-maliit ang pera binigay sa kanya. Palpak yung mga flood control projects. Putang ina, nakatiwangwang lahat ng proyekto, tapos yung mga proyekto sa Mindanao, pinatigil lahat. Sa sobrang walang proyekto ng kupal na ito, pati yung mga tulay na hindi sa kanya, inaangkin niya. Utang ina itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, salot talaga sa lipunan itong mga to. Walang proyekto ito. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Utang ng utang. Kinuha pa yung Maharlika Investment Fund. Binenta pa yung ginto sa BSP. Kinuha pa pera ng GSIS, ginalaw pa SSS, tapos kinuha pa pera ng PhilHealth. Hanggang ngayon, di pa binabalik. Pinababalik na ng Supreme Court. Anong sabi? Kini-question nila yung ruling ng Supreme Court. Tapos ang masama niyan, pinababalik sa kanila yung pera. Kukunin nila yung pera ngayon 2026 para maibalik dyan sa PhilHealth. Putang ina yan. Hindi ba impeachable offense yan? Putang ina. Ang dami pa, hindi lang yan. Napakarami pa. Smuggling, pagtaas ng krimen, lahat yan. Putang hindi impeachable offense yan. Hindi hindi pag-commit ng ng betrayal of public trust. Hindi ba yung hindi mo palang pagda-drug test, betrayal of public trust na yan. Kasi the public is asking for you to undergo a hair follicle test and you're denying the public of the result of that test that they're requesting. Hindi ba pag-betray na yan sa public trust? Sa politiko. Mr. President, kanina po nag-transmit na yung House Secretary General ang communication complaint laban kay Sara. Ano po yung reaction niyo? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Kung bayaan mo sila magtrabaho, then I'm sure they will handle it properly. Alam mo, kung ako matinong presidente, if you remember si Pangulong Duterte nung tinanong siya dito na people are trying to impeach file a case against Leni Robredo. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, ano ba kayo? Hinalal yan ng taong bayan. Pabayaan yun, tapusin niya yung termino niya. Bagamat kalaban ni Pangulong Duterte, bagamat obstructionist ni Pangulong Duterte si Leni Robredo, Pangulong Duterte never parang entertained the thought na dapat matanggal si Leni. Kasi hindi naman yun ang trabaho ng presidente. Dapat nga, gumawa ka ng paraan para maging okay kayo ng vice president eh. Or if you're not getting along, edi just let her finish her job or let her finish her mandate. Kung ako, sinabi ko dito sa totoo lang, ang comment ko dyan,
dapat itigil na lang nila yan o dapat wala na yung mga impeachment na yan kasi politika yan kung politika ang dating ng impeachment sa akin, I'm pretty sure na kay Inday Sara politika din, because again impeachment is politics. Ngayon kung meron kayong mga kaso sa tingin ninyo, o di pag wala na kami sa posisyon, dun nyo kami habulin. Mag-file na kayo ng kaso ngayon sa ombudsman para pag wala na kami sa pwesto, pwede na kami imbestigahan ng mga yan kahit dahil walang power ang ombudsman over an impeachable official So ako yung nasasabihin ko na hamper lang yung trabaho natin. May trabaho ang VP, may trabaho ako. Papa-impeach nyo VP, papa-impeach nyo ako. Di ma-hamper pa yung trabaho natin. Dami-daming trabaho. So I suggest, alam ko na hindi ko naman kayang isabihan ng Congress. Pero I hope that Congress will just move on and if you feel meron kaming ginawa ni VP Sara na hindi ka nais-nais sa bayan, ilagay natin to sa tamang forum, wag sa politika. O magdemandahan tayo pagdating ng araw. But for now, pabayaan nyo muna kami magtrabaho. I'm sorry kung hindi kayo masaya sa performance namin. We will try our best. Di ba yung mga ganun? Kainan to? Walang kwenta. Marami na naman sa inyo nagagalit kay Isko kasi si Isko nasa likod niya. Natural. Nasa ano kasi ni Isko yan? Nasa syudad ni Isko dyan sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isang state university yan dyan, o state college yan sa Maynila na may programa ang Pangulo dun Siyempre kung ikaw si Mayor, matutuwa ka, mantakin mo. Ang laki-laki ng Pilipinas, putangin na may programa siya sa syudad mo. Siyempre matutuwa ka. So pabayaan nyo lang si Isko, hindi siya kumakampi kay Bongbong, but ang trabaho niya kasi, pag-anuhin niya, pagsilbihan niya yung kanyang constituents, which is Manila. Kung nakakabuti sa Manila, putang ina, bayaan mo yan. Yung mga ginagawa niya kaadikan, pagnanakaw, may tamang organisasyon, korte para humabol sa kanya dyan. But pakikinabangan ko. Etong tao na to, if he wants to help Manila, and I will gladly and open arms kung tatanggapin niyang tulong na yan. Imagine, yung Davao City for the longest time hindi nakakatanggap ng tulong mula sa national government. So win-win yan para kay Isko Moreno. And of course, kung magpapasalamat si Isko, alangan naman. Hindi siya magpasalamat sa gobyerno kung yung gobyernong Kawatan gustong mag-invest sa city niya, alangan naman tanggihan niya. Kasi pag tinanggihan mo naman yan, kung makakatulong naman yan sa kanyang syudad, nagpadala ka sa politika para lang sa para lang sa pansarili mong kapakanan, hindi naman makikinabang yung taong bayan. Yung taong bayan ng Maynila makikinabang dito sa planong ito na alam ko naman di matutuloy. Pero at least pinagplano. So, sabi nila kasi si Isko hindi nagsasalita sa ganito. Hindi trabaho ni Isko yan. Ang trabaho ni Isko is pagsilbihan ng Maynila. Ngayon, tanungin nyo yung mga kakilala nyo mga taga Maynila, or kung ikaw taga Maynila ka, masaya ka ba sa pamamalakad ni Isko ngayon? Kung masaya ka, pabayaan mo ng enjoy nyo na lang si Isko. Oo, kesa si Hani Lacuna ang nandiyan sa Maynila, putangin nang yan, ginagahasa yung yung syudad nyo. At least yan si Isko, nagsiservisyo sa inyo. Ang ganda-ganda na naman ang syudad nyo, linis-linis na naman. Huwag nyo nang isali si Isko sa pang-national na politika dahil si Isko nagtatrabaho para sa Maynila. Okay, same goes with Pambari 4. Marami nagagalit kay Pambari 4 kasi daw pag nandiyan si Bongbong, natural. Naturalmente, mantaking presidente pa rin ng Pilipinas yan Di ba? Kasi same goes, kung si Inday Sara man yan nandiyan, or kung si Inday Sara man or nasa Cebu, ganun din haharapin din siya nitong mga leader ng mga lugar na yan And if your province is benefiting from this person, you should accept kung ano man yung tulong na ibibigay nila sa'yo, because you are lucky na walang kwenta tong presidente na to, walang utak to, pero mantakin mo gusto niyang tulungan yung syudad niyo. So yung mga yan, halimbawa si Inday Sara pumunta ng Bicol. Si Leni Robredo, halimbawa presidente na si Inday, tapos si Leni Robredo, hinarap siya. Yun naman yung tama Di mo naman pwedeng bastusin yung presidente yan. Somehow you're still part of the government Pwede kang matanggal sa pagka-mayor pag binastos mo presidente So bayaan na natin sila. Pabayaan na natin yung mga mayor, wag natin isali. Putang ina nyo, kayo bumoto dyan kay Bongbong tapos isisisi nyo kay Isko yung mga katarantaduan ni Bongbong. Tangina nyo, kung binoto nyo si Isko, di sana si Isko yung yung presidente, hindi yan. O hindi nyo binoto si Isko, ito binoto nyo, putang ina ninyo. Tapos magagalit kayo dun sa mga mayor na ina-accept siya. Natural. Presidente ng Pilipinas siya, alam nga, itaboy mo yan. Ayo talaga Porket hindi kayo mga taga Maynila, di kayo taga Cebu, di kayo mga taga Bicol. Komento kayo ng komento, di kayo taga Davao, komento kayo ng komento, mga kupal. Bayanan natin yan. Mag-move on na kayo dyan.
At ayun na nga. Nagpakita nga si BBM sa publiko at meron siyang parang may lumalabas parang may mga colostomy bag siya diyan. Ano ba 'yan? Kasi yung acute diverticulitis, mga bossing, ganito 'yan. Pinaliwanag to ni Doc Eric Amata yan kasi meron damage na na bituka sa sa tiyan mo. Ngayon, minsan yung mga damage na bituka na yan, yung mga beyond repair na, pinuputol yan. Kasi cancerous yan Pinuputol yan. Pag pinutol yan, hindi mo pwedeng agad-agad iduktong yan. Yung mga pinutol mo, hindi mo pwedeng iduktong agad. Kasi baka magkaroon yan ng complications. Kaya ngayon, ang ginagawa dyan, yung part ng bituka, inilalabas sa tiyan. Tapos, maglalagay ng colostomy bag doon para lahat ng waste didiretso doon. Kasi mahirap, mga bossing, kapag yung waste, di ba, kiniduktong mo, nasa loob ng tiyan mo, tapos nag-leak yan. Putya, mamamatay ka. Kasi dumi yan mamamatay ka. So, kaya yung iba, ginagawa yun. And yung iba, pansamantala lang, kapag nakarecover na yung pinutol, pwede nang idugtong, ayan. Idudugtong na nila yan. Pero kung halimbawa, di ba, idudugtong dito sa ilalim. Yung isang part dito, puputulin nila, ilalabas nila, doon sa colostomy bag maglalabas yun habang gumagaling yung dinuktong mo rito sa ilalim. Pag magaling na yun, wala nang leak yun, ibabalik na nila yun, tatahiin na nila para lumabas na ulit doon sa tumbong. Ito naman kasi yung presidente natin, dapat kasi yung tumbong, labasan yan lahat. Putang ina, ba't kasi dyan mo ipinapasok, presidente? Sabi nila, huwag mo kasi ipasok dyan. Labasan yan, tapos kung ano-ano pinapasok mo dyan. Kaya nagkakaroon ng infection So, ganun yun, mga bossing. So, kung may colostomy bag siya, isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, meron siyang talagang malalang kinaharap sa kanyang, sa kanyang bituka. At posible, yung colostomy bag na yan, in time, mawala din yan. So, hindi lang natin talaga alam kung gaano kalala itong kanyang sakit. And katulad nito, kung meron siyang colostomy bag, kung merong operasyon na ginawa sa kanya, dapat talaga pinapaalam yan sa publiko. Bakit itinatago nyo? Tangina, yan palang betrayal of public trust na yan Dahil syempre dapat updated ang mga Pilipino sa kung anong nangyayari sa ama ng tahanan, sa tatay nila. Putsang ina. Antakin mo yung tatay nila, bigla-bigla na lang, di umuuwi. Tapos, di mo alam kung nang babae ba o o buhay pa ba. Siyempre, hahanapin nila, saan yung tatay namin? Wala na yung tatay namin, di namin nakikita, di ba? Karapatan yun ng mga anak mo Sa tahanan, nahanapin ka kung nawawala ka. Tangina niyan. So, humarap na sa publiko, hindi natin alam kung ilang beses pang haharap ito. O kung sa mga susunod na panahon, haharap pa ito. Pero, ayun nga, may mga lumalabas na issue na medyo malala na daw yung kanyang sakit. Hindi lang talaga natin alam kung totoo yan. Kasi nga, hindi naman siya naglalabas ng medical bulletin. Pakinggan natin to. Nagpakita na sa publiko sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-ospital dahil sa sakit na diverticulitis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, anong event ang dinalawan ng Pangulo? Jiggy, ito nga yung test na event doon naman sa San Juan. Yun nga yung unang pagkakataon na nagpakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos magkasakit. Doon sa pagpunta niya sa event ay magiliw naman siyang humarap doon nga sa mga tao na nandoon. At matatandaan natin makikita na January 21 makikita mo kasi yung lakad niya, yung lakad niya parang kuba. Parang may tinatago talaga sa tiyan niya. Masakit ba yan, yung colostomy bag? Uneasy. Kasi nga, para kang, para kang bloated May laman yung, para kang may bag para kang may pampers sa tiyan. Kusang tumatai yun Sabi ko, sobrang tamad naman ito. Putsang ina, pati yung pagtae niya, inasa niya pa sa iba. Pero kita niyo siya, naglalakad siya nakayuko, parang meron siyang kinokonsil. Pero tangan niyo naman kasi, bakit hindi niyo pinasuot ng malaking barong, kaya itim? Total, kampon naman ng kadiliman to. Bakit hindi nyo pinagbarong ng itim para hindi sana nahahalata yung mga bag na yan? Again, hindi ko kino-confirm na meron siyang colostomy bag. Pero it appears doon sa kanyang mga pictures na may something bulking or bulging sa kanyang bandang tiyan. I remember si Pangulong Duterte nagkaroon din ng kanyang ganyang issue noon. Nugod sa ospital itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa sakit na diverticulitis. January 28 nang i-anunsyo naman ng Pangulo na nakarecover na siya at back to the normal grind na nga ito. Doon naman sa event na yon, doon sa bago mangyari mga event na yon, over that past week,
ay nagkakaroon naman siya ng mga event pero doon pa rin to at nagaganap sa loob lamang ng palasyo. Mabalik tayo doon sa kanyang pinuntahang pagtitipon kanina sa San Juan ay nagbiro pa ito no matapos niyang banggitin nga yung pangalan ni Mayor Francis Zamora. Pakinggan natin yung pahayag nito. I've got my own podium para hindi ako nahirapan. Hindi sa unang public appearance nga ni PBBM ay binigyan niyang highlight yung over 1 trillion peso budget ng Makikita ninyo. Tingnan ninyo yung kanyang yung kanyang damit. Oh. Ayan, ito sa may bandang Yan, ito. Yan, oh. Nakita nyo, meron siyang parang merong nakabukol. Para siyang may belt bag. Di natin baka baril yan. Si Pangulong Duterte kasi, minsan nasilip yung ganyan niya dyan. No? Sabi na ko po, may yan. May something. Hindi, si Pangulong Duterte lagi siyang may dalang baril. Oo. Sabi niya nga sa amin yung baril daw, parang asawa niya yan eh. Di bali na daw, iwanan niya yung asawa niya, wag lang yung baril. Hindi niya makasama yung asawa niya, pero yung baril niya, laging kasama niya. So, yung umuumbok minsan dito ni Pangulong Duterte, akala nila kung ano lang. Pero baril, parang si Robin Padilla din. Pag tinignan niyo si Robin Padilla, laging may dalang baril yun. Oo, kahit may security na sila, talagang meron silang bit-bit. O laging meron. Parang ganyan pagka nasa serbisyo ka, pag pulis ka, kahit natutulog ka, may baril ka eh. Kasi sobrang delikado ng buhay mo and naging parte na ng gayak mo, t-shirt mo, kahit nakapambahay ka, meron kang nakasukbit. Kasi kami din, lagi rin kaming may dala dahil syempre lisensyado man kami and may permit naman kami to conceal and carry. Kaya everywhere we go, nakakabit. Kaya lang hindi kami ganyan yung katulad sa kanila na talagang nandirito. Old school kasi yung ganyan yung nakakabit diyan para kang si Fernando Poe Jr., para kang cowboy, bigla ka na ng bubunot. Iba na ngayon. Ngayon nakakonceal na talaga. Tsaka pagalingan na magtago ngayon ng armas. Tsaka pabilisan sa draw. Yun ang practice ngayon. Kaya nga, pasalamat Banat Bay. May binigay sa akin si Banat Bay na pinahiram actually. Na target shooting sa bahay na pang dry fire. Ito yung bala niya. Ito yung bala niya. Ilalagay mo yan doon sa baril. Totoong baril to, ilalagay mo doon. Tapos, pag kinasa mo yun, tapos pinitik mo yun, yung gatilyo, i-initiate yun ng laser. Tapos sa kabilang end, may target na kapag tinamaan yun ng laser mo, tumutumba yun. Tuwan-tuwa ako kagabi, magdamag ako naglalaro ng ganun para akong si Fernando Poe Jr. Di ako nauubusan ng bala. Kasaputok. Kasi ang galing pag ting, tapos tatayo siya ulit, ting, ganun ang galing. Nakakatuwa. Yung pang dry fire, pang practice. Kasi kailangan pag meron kang baril talagang kailangan praktisado ka. Hindi pwedeng, putya kung kailan mo nagagamitin, doon mo lang ipuputok yung baril mo. Baka mabaril mo pa yung sarili mo. Praktisado, barateros dyan. Huwag kayong mag-alala. Lagi kami nasa range. Lagi kaming bumibeng-beng sa range. Ina ninyo, kala nyo basta-basta kami Mapapalabang kayo sa amin, maniwala kayo. Pero ayan, makikita nyo, meron siyang parang bukol. Pero yun, ina-assume ng tao na colostomy bag yun and Malacanang has to explain. Baka nga mamaya, gusto lang naman namin malaman kung baka mamaya makatabi mo yan tapos matapon yung tae niya ng bantot niyan. Peso budget ng education sector ngayong 2026. Kabilang na nga riyan itong sa TESDA na online skills passport. Dito ay parang one-stop application or one-stop app para nga doon sa mga nais na magkaroon ng kanilang national certification, training at scholarship under TESDA. Pakinggan natin ito. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Gigi, para sa mga gusto nga mag-download nitong online Wala kaming interest dyan sa putangin ng pagda-download ng na yan. Mas may interest kami actually sa kalusugan ni Presidente. Kasi baka mamaya nga yan, yung kanyang koloso. Para at least lang, alam lang namin kung ano bang kakaharapin natin in the future, di ba? Kailangan isabihin niyo yan sa taong bayan whether ito bang ating presidente, tatagal pa buhay o katulad niyan. Hindi, walang problema. Ito kasing ganito lang ginawa, ito lang procedure, syempre matanda na. But hindi po, rest assured, and the doctors will tell you na hindi po ito makakasama sa kanyang
sa kanyang paglilingkod sa bayang Pilipinas. Kasi nga, adik. Sabi nga ni Amy, adik. Yun nga, yung pagiging adik, hindi daw nakakasama sa paglilingkod, sabi ni Leila de Lima. Ito pa kayang hindi matae. O, hindi ba? So mapunta naman tayo. Mapunta naman tayo mga bossing doon sa ni Inday Sara. Ito napakaganda nitong video na to. Sinagot na ni Inday Sara yung mga yung impeachment laban sa kanya. Sabi kasi ni Abante tsaka ng ibang mga congressman na napakarami daw noong mga ebidensya kay Inday Sara. Putang ina, sabi ko, anong ebidensya kaya yun? Anong ebidensya kaya yun? Kasi kung madaming ebidensya, bakit kailangan pa nilang magbayad ng mga congressman para lang pumirma sa impeachment? Tapos sinasabi nito nilang iwi, yung nakangiwi na congressman ng putang inang party list. Ng putang ina party list. Party list ng mga ng mga pangit. Sabi niya na for the second time may impeach. Gago, hindi na impeach si Inday Sara. Inday Sara was not impeached in the 19th Congress. Why? The Supreme Court said so. Sabi ng Supreme Court, what you did was wrong. Ang ginawa nyo, mali. Ang sistema, mali. Therefore, null and void yung ginawa ninyong impeachment. Kaya nga hindi yan tinalakay ng Senado. Gago ba kayo? Kung na-impeach si Inday Sara sa Congress, noong 19th Congress, sana tinalakay yan ng ng 20th Congress or ng Senate. Hindi nga dumiretso sa Senado dahil unconstitutional. Ibig sabihin, mali yung sistema, mali yung proseso. Adobo yung gusto niyo lutuin, sinigang yung lumabas. Putangin na nyo. So hindi kayo nagluto ng adobo. So ang sinasabi ng taong bayan dito, Inday Sara was never impeached. Now, if she will again be impeached in the Congress, the question is, may impeach ba siya sa Senate? Yun ang malaking question mark. Because if the Senate says hindi siya dapat ma-impeach, then hindi siya dapat ma-impeach. She will still be the Vice President and she can still run in any public office sa future. Nangyari kasi yan kay Davide. di ba? Pina-impeach si Davide pero na-acquit or not guilty si Davide pagdating sa impeachment court. So it happens. It can happen. Maaring sa inyong Kongreso, but pagdating ng Senado, I am telling you. Diyan sa Kongreso, maaaring sa liliit ng constituencies ninyo, kaya nyong kapalan ng mga mukha ninyo at kaya nyong pagkapirahan yan. Kasi nga, ilang tao lang naman yung kailangan nyong kumbinsihin para manalo. Pero itong mga nasa Senado, do you think if Risa Ontiveros impeach itong si VP Sara, you think she can win sa 2028 and taas ng pangarap niya? I am pretty sure na si Risa Ontiveros ngayon is all talk. Sinasabi lang niya ni Risa Ontiveros na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero nananalangin yan, hindi mapunta yung impeachment sa Senado ngayon. Kasi nga, pag napunta yan, mamamatay talaga yung kanyang pangarap na maging presidente. Dahil hindi talaga nila kayang tapatan yung galit ng taong bayan. Alam mo, sabi ko, ang bobo rin talaga nitong mga makakaliwa . Kasi pwede naman kayo makipagkampihan talaga sa mga Duterte dahil sa totoo lang, yung mga Duterte, left naman yan . Hindi nga lang sila extreme katulad ninyo, but left yan, hindi sila right. Utakinan nyo. Ngayon, nakipagkakampihan kayo sa mga bulok. Gumagawa kayo ng krimen para lang lumakas yung inyong pag-asa sa 2028. Pucha. Ang boboto sa inyo, taong bayan . Hayag, bukas na mata ng taong bayan kung paano ginagawa ninyo pare-pareho sa Pilipinas . So you think, kung i-endorse, halimbawa, mag-merge ang dilaw at saka ang pula, mag-merge yan. Sabi nga nito Pasio, kahit makipagsanib puwersa pa kayo kay Satanas o sumanib sa inyong demonyo, hindi kayo mananalo sa mga Duterte because yung mga pagmamahal nila sa mga Duterte plus yung galit nila sa mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas, putangin na nyo. Yan ang magpapanalo lalo sa kung sino man, kahit mawala si Inday Sara, kahit hindi si Inday Sara ang tumakbo, ma-impeach Inday Sara, sabihin na natin, putangin na, kung sino ang susuportahan netong mga ito. Marami pang Duterte yung pwedeng tumakbo. Kung sinong susuportahan nitong mga to, maniwala kayo, yun ang mananalo. Pakinggan muna natin yung sasabihin ni Inday Sara patungkol sa kanyang impeachment. Matulahi wa barakatu. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan
ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Hindi, totoo yun. Totoo yun Fishing expedition. Wala silang ebidensya. Natatandaan ninyo. Even ito sila Chelo Magno, nung tumakbo sila sa ombudsman, they are requesting for the ombudsman to ask or to tell AMLAC to open their bank accounts. Ibig sabihin, wala silang ebidensyang hawak. Wala silang ebidensyang hawak na si Inday Sara nagnakaw. Why? Meron kasing dokumento si Triling. Yung dokumento ni Triling sa congressional inquiry, dininay na ng AMLAC yan. Sinabi na ng AMLAC, hindi namin alam kung saan galing yung data niya. Kasi hindi kami pwedeng maglabas ng report nang walang court order. Kung nakuha ni Trillanes yan, nasan yung court order niya? At anong basihan yan? Kung wala, ibig sabihin, peke yan. So ngayon, they need to prove na yung meron si Trillanes, totoo, they need to open her bank accounts. Utangin na nyo. Bank secrecy law, gago ba kayo? Meron man siyang salin. Hindi ba? So magbase kayo dun sa salin. Ngayon, kailangan nyo makahanap ng matibay na ebidensya para masabi na yung salin niya tsaka yung totoong or meron siyang mga offshore accounts and all, meron siyang mga tagong yaman. You have to show proof. Hindi pwedeng lalapit kayo sa mga ahensya ng gobyerno to ask proof. The burden of proof is with the accuser. Kung ikaw yung nag-aakusa, dapat ikaw yung may hawak ng ebidensya. Pero wala silang ebidensya and hindi mo na kailangan pang magbayad ng mga congressman para lang pumirma sa impeachment kung talagang alam mo na ito may ginawang masama. Sinabi na ni Toby Chanco Sinabi na ni Marcoleta na hindi sila na-involved dyan sa impeachment na yan Sa sino yung Madriaga? Yun, ina niyang good luck. Untakin mo, kriminal? Makikinig ka sa kriminal? Sinong gago? Anak ng tinapay yan. Na-debunk na ng ilang beses yan. Namatay na nga yung issue ng Madriaga kasi wala na Wala na silang mailabas na kwento kasi lahat ng kwento nila, putang ina, yung mga tao mismo na apektado ng mga kwento nila, hindi sila inday nagsasalita, teka, di namin kilala yan. Hindi namin yan, putya, security guard lang yan. Paano nangyari yun? Ako ang nandoon sa ahensya na yun, yung sinasabi niya, hindi ko siya kilala. Never naming naging empleyado yan whatsoever. Anak ng putya, paano yung how will it stand sa ngayon, pagpunta niya ng Senado, utsang ina niyan, siyempre yung mga senador, buong Pilipinas ang constituency niyan. Mantakin mo kung ako senador, paano ako ngayon mga ngampanya sa Visayas at Mindanao kung alam nila na isa ako sa nag-impeach kay Inday Sara. Pati anak ko, hindi mananalo kung tatakbo. Kasi talagang galit na, babantayan talaga ng Pilipinas yung putang ina ninyo sino. Kasi yung kay Chief Justice Corona, walang pakialam tao ron Sa iba pang mga ini-impeach, walang pakialam tao ron. And nung panahon naman ni Erap, wala pang social media nun. Kaya kung ano yung ilabas ng media, yun lang yung tatanggapin ng tao. Pero ngayon, hindi na hayag na Meron ng mga taga-social media na ipinaiintindi sa inyo yung mga bagay-bagay na ayaw ipaintindi sa inyo ng mainstream media. So hindi na tayo maluloko pagdating dito sa ni Inday Sara. Si Toby Chanco na nagsabi, si Erice, ang dami mga congressman mismo ito, membro ng 19th at 20th Congress ang nagsasabi na putya itong impeachment ni Inday Sara, basura. Basura to, galing sa basurahan to. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano
sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Klaro yun, ha? So, paano mo sasabihin na hindi politika ito? Itong tao na ito, gustong tumakbo sa 2028. So, basically, yung grupo niya na Akbayad at saka Gabriela, siyempre, ang gusto, iposisyon siya. And in order for her to be positioned or to have the position, yung greatest threat sa kanyang pangarap, kailangan ma-eliminate nila. Sino yun? Si Inday Sara, and verbatim, sinabi niya yun dito na imminent and clear pa din yung danger of a full comeback ng mga Duterte if Inday Sara is in the equation. Sila na nagsasabi ngayon na I can slay her kung mag-unite tayo. Oh, if you can slay her kung mag-unite, bakit hindi mo mag-unite na lang kayo tapos try to slay her this coming 2028? Pero hindi na nila gustong paratingin ng 2028 because the Duterte comeback is inevitable. Hindi na mapipigilan. Wala naman sanang Duterte comeback kung nanalo si Inday Sara kung tumakbong presidente yan. It's Duterte still pa din sana. Pero dahil nga nawala sa mga Duterte, napunta sa mga magnanakaw, gustong nilang magtuloy-tuloy magnakaw, kaya ayaw na nilang bumalik yung mga Duterte. Plain and simple. Duterte, walang nakapagnakaw. Nung wala na si Duterte, puro pagnanakaw. Anong gagawin nila? Na-addict sa pagnanakaw. Di gusto nila tuloy-tuloy yung pagnanakaw. Continuity, hindi continuity ng proyekto sa gobyerno. Continuity ng kakurakutan, kamagnanakawan, o ng kademonyohan. Yun ang gagawin ng mga yan. And siya mismo nagsasabi na hanggat nandiyan yan, she's a threat. Di natin siya kayang talunin. So, impeach na lang natin siya. Ganun yung dating. Kaya, yun yung sinasabi ni Inday Sara dito na itong impeachment na ito, ang unang motibo niyan, hindi naman para mapatunayan kung nagnakaw ako. Ang motibo nila, mawala ako. Mawala ako. So, regardless kung nagnakaw ako o hindi, ang gusto lang nila, mawala ako at manalo sila at magtuloy-tuloy yung pagnanakaw nila. Ganun lang yun. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika. Yun. Ginagamit sa politika yung impeachment. Putay na. So ngayon, ganun na ang gagawin nila. Pag ayaw nila ng presidente, impeach nila. Pag di sila busog, i-impeach nila. Pag lumusot to, wala nang kapanatagan sa Pilipinas. Mantakin mo, Vice President, gusto mong ipa-impeach? Ang usually, ang pina-i-impeach, presidente. Ang Vice President, wala mang mandato yan. Di ba? Ang punto lang talaga dito, gusto lang talaga nila na itong si Inday Sara mawala sa equation. Plain and simple. Anong mahihita mo kung may impeach si Inday Sara? Hindi naman siya ang decision maker sa Pilipinas. Hindi naman siya ang reason ng paghihirap ng Pilipinas. Hindi naman siya ang reason ng pagtaas ng crime rate.
Hindi siya ang reason ng pag-traffic sa EDSA, hindi siya ang reason ng paghihirap ng mga Pilipino, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagbagsak ng ekonomiya. Ghost projects, wala naman siyang mga ghost projects, wala naman siyang impluensya sa DPWH, wala naman siyang insertion, hindi naman siya nakikialam sa budget, meron lang siyang budget na sarili sa OVP na niyo-utilize nila. I mean, what is the point na i-impeach mo isang vice-presidente kumpara sa isang presidente na di umanong adik, di umanong magnanakaw, di umanong wala sa katinuan, di umanong hindi naman nagtatrabaho? Oh, so kung halimbawa mawala ang vice president, anong magiging mabuti sa ekonomiya natin? Oh, masasagot ba nun lahat ng problema nyo? Oh, tanungin ko kayo, kapag nawala si Bongbong, anong mangyayari sa bayang Pilipinas? Babalik ba yung investor? Mawawala ba yung maling pamamalakad? Mawawala ba korupsyon? Silang punot dulo ng korupsyon. May narinig ka ba doon sa Senate inquiry na Inday Sara sinasabi ron? Wala. Umiikot yung Senate inquiry kanino? Sa mga congressman, sa mga senador, sa presidente. Walang BP Sara doon. Tapos ang may impeach si BP Sara, hindi naman si BP Sara nagnakaw ng bilyon-bilyon, daang bilyon. Ang nagnakaw ng trilyon-trilyon sa budget ng Pilipinas. So what is the sense? Pakyo kayo. Ang ina nyo talaga, wala kayong mga silbi. Hindi nyo maloloko tao. Walang walang kwenta to. Pakinggan natin sasabihin ni Drive daw sa kalat ng nakarang... Pakinggan natin sasabihin nito ni Claire Castro patungkol dito sa statement ni Inday Sara. Pasok. Tila clean-up drive daw sa kalat ng nakarang administrasyon ang ginagawa ng Marcos Jr. administration. Ayon yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa programang Long Table ng aktor na si Long Mejia at Amy Sebastian sa Abante, tinawag na fake news ni Castro ang umano'y involvement ni PBBM sa mga anomalya sa 2025 budget. Wala rin daw katotohanan na may malubhang sakit ang Pangulo dahil siya na mismo nagsabing hindi naman life-threatening ang diverticulitis. Banat ng opisyal, kung may nais siyang menu for the day, ito ay pusit. Katulad daw kasi ito ng fake news peddlers na tila nagpapalabo lang ng tunay na sitwasyon. Gusto ko pusit. Pusit? Pusit ang gusto nyo. Pusit. Ano tong pangit mo? Kala niya ang ganda niya, no? Yung pagka nagtapon ng tinta, sobrang itim. Pag nilabas ang tinta niya, parang puro fake news. Tila clean-up Babanat ka lang, wala pang bilang. Walang hiya, So, pusit, sino ba nagsabi ng pusit? Di ba ang nagsabi ng pusit yung mga komunista? So umaamin na ba ang Malacanang? Na pinatatakbo sila ng mga komunista? Di ba nagsabi ng pusit si Franz Castro? Ayan, si Franz Castro, si Claire Castro, kaya sinasabi ni Inday sana na magpinsan kayo. Kaya sinasabi na magpinsan si Claire Castro at si Franz Castro dahil dyan. Parehas sila ng utak. Ang nagsabi dun sa Congress na parang pusit, si Franz Castro, sino mo? Kino-quote ni Claire Castro ngayon. Parehas kasi silang bobo. Parehas silang pinaglihi sa dilis. Utangin na yan. Style mo bulok. Ano magsasabi ng congressman na isang batang congressman din patungkol sa impeachment ni VP Sara? Pasok. Raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. Yes, and when you sign VP Sara's impeachment, pag-usapan niya sa plenaryo,
that will be the end of your political career. Yan na ang katapusan mo. Yan na ang huling pagkakataon na makakaramdam ka ng biyaya galing sa gobyerno. Dahil sigurado ako mamamatay talaga ang political career mo dito. Tapos ang boxing. Oh, lahat yan nakatuon na doon. Itong mga senador na ito, nagkakagulo-gulo. Kaya nga nagkakagulo-gulo senador eh. Kasi dalawa lang ang may agenda dyan. Ang may agenda dyan si Ping at saka si Tito. Actually si Ping nga medyo tahimik na eh. Kasi alam nila eh. O yan dalawa na yan, wala naman silang pakinabang sa 2028 dahil hindi natatakbo mga yan. Hindi naman niya magiging presidente, hindi naman magiging vice president yung dalawang kupal na yan. So ngayon, etong mga re-electionist sa 2028, kakabahan na yan. Kabado na yan sila. Bakit? Kabado. Lalo na itong Mark Villar, putang na kabado na yan. Hindi na yan mananalo, baka hindi na yan tumakbo eh. Kasi nga, pagka in-impeach mo si VP Sara, mawawala man si VP Sara, sigurado ako sa sobrang galit ng taong bayan kung sino ang i-endorso ni VP Sara, yun ang mananalong presidente tsaka mga senador. Tanginan nyo, subukan nyo. Kaya nga, yun din ang yan ang tingin ko, and yan din ang tingin neto niya, na marami ng mga politiko, medyo mag-iingat na sila sa affiliations nila, lalong-lalo na lame duck na presidente. Nangangayayat na nga si Romualdez sa sobrang pamomroblema, hindi na kayo kayang isalba ng mga yan, kahit mga sarili nila, hindi na nila kayang insalba. It's inevitable yung pagbagsak ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. And the best thing na pwede mong gawin bilang isang politiko is to disconnect yourself from them. I-disconnect mo yung sarili mo sa kanila. Yun lang yun. Other than that, wala nang pag-asa talaga itong iyong political career kapag pinilit mo pa na dumikit sa kanila. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon, na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na may impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. So kung ayaw umusad, hindi uusad. Kung gustong umusad, kahit walang ebidensya, uusad yan. Again, impeachment is politics. Ako, I am never going to accept or maging advocate nitong impeachment. Kasi either way, politika lang talaga yan. Politika lang talaga yan. So, kaya nga ako ang ina-advocate ko is yung literacy sa pagboto. Yung pag ikaw bumoboto, gawin mo, i-research mo kung sino yung mga kandidato. Tangina, para hindi tayo nagkakaroon ng mga ganitong ulul na mga taga-gobyerno, hindi tayo mag-impeach. Kasi kapag nagboto tayo ng matitinong tao, wala nang impeachment. Impeachment is not an option. Lagi nyo tatandaan yan. People power is not an option. Tanggalin yan. Ang problema kasi, nandiyan yan as an option eh. Kaya pa kahit magkamali tayo, halimbawa, sinubo natin kanin, mainit, iluluwa natin. Hindi yun ganun. Hindi yun ganun. 6 na taon na paghihirapan mo kapag bumoto ka ng maling tao. Kaya dapat pag bumoto ka, yung matinong tao ilagay mo, walang impeachment, walang traffic sa EDSA, walang rally-rally. Plain and simple. Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. At yun yung mga paggawa ng mga meaningful na mga batas. We are missing the bigger picture. At yun, yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Samantala sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng... Tama yun. Ang Pilipino, wala man pakialam sa impeachment eh. Ang Pilipino,
Ang gusto lang niyan, majority kasi ng Pilipino mahirap, at least 70% ang mahirap. Majority ng Pilipino, ang gusto niyan, trabaho, pagkain, makapag-aral mga anak nila, karoon ng bahay, ospital pag nagkasakit sila. Yun lang ang gusto nila. Wala nang iba. Putang ina, how you run the government. Actually, kahit nga magnakaw kayo sa Pilipinas, okay lang. So long as natutugunan nyo yung pangangailangan ng mga Pilipino, yung basic na pangangailangan ng mga Pilipino, peace and order. Ilan lang yan eh. Bahay, trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, peace and order. Yun lang man eh. Pag na-secure nyo man yun, putang ina, okay na kami. Sige, nakawin nyo ng pera ng taong bayan. Putang ina ninyo, mamatay kayo lahat sa sobrang busog. Basta wag nyo kaming pabayaan. Ang problema kasi, noon naman, may mga kurakot. Pero kahit papaano, yung gobyerno, yung mga Pilipino, maayos yung buhay nila. Hindi sila masyadong nakikialam sa politika kasi nga, maayos man ang buhay nila. Ngayon hindi eh. Talagang, tangina, ninakaw nila hanggat ka duluduluhan ng sentimo ng pera ng taong bayan. Putya, hindi na sila nagserbisyo eh. Puro pagnanakaw ng ginawa nila sa mga Pilipino eh. Walang hiya na yan oh. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating walang kakwenta-kwenta vlog. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kita-kita tayo dyan sa Davao City. Mabuhay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili